Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Kuya Rod, para sa Kuya Rod Mema Talks. Okay, bigla ko naisipan pong gumawa ulit ng vlog episode. Ayan, nabubulo na naman ako. Kasi po, meron ako hindi pa nakikikwento sa inyo nung ako po ay nag-aaral pa lang mag-drive, no? Para po ito dun sa mga nagbabalak pong bumili ng Mitsubishi Mirage at saka Mitsubishi Mirage G4 at saka Mitsubishi Mirage hatchback. Ayan, pareho po silang Mitsubishi, pero yung isa ay sedan, yung G4, at saka yung isa ay hatchback, yung mas maikli. Ayan. Pareho ko pong gustong kotse yung dalawa. Paano ko nasabi yon, guys? Hindi lang dahil sa physical looks yung dalawa, kundi pareho ko pong na-drive yung dalawang magkaibang kotse na yung kumbaga variant. Yan, magkaibang variation. Yung isa ay sedan, yung isa ay hatchback. Bakit ko naman naikwento to? Kasi mga kamematics, yung Mitsubishi Mirage G4, yung sedan version, yun po yung ginamit ko na sa driving school, sa practical driving course, sa driver at ako, na dinrive ko po ng 12 hours sa kabuuan. Ayan. At yun naman pong Mirage, Mitsubishi Mirage hatchback, ay na-drive ko po ng saglit lang naman, pero very enjoyable nung i-drive ko yun. Yun naman po ay ginamit ko nung ako po ay nag-take ng practical driving test, yung actual driving sa LTO Carmona. Ayan. So, ikikwento ko po sa inyo yun ng konti, yung tungkol dun sa karanasan ko doon sa pagdadrive dun. Kasi, kaya ko po to ikinikwento sa inyo kasi, syempre, baka merong nagbabalak dyan bumili ng Mitsubishi Mirage G4 at saka nung Mitsubishi Mirage hatchback. Para mabigyan ko kayo ng idea kung anong klase yung mga sasakyan niyo, kahit pa paano. Yung kumbaga, yung actual na driving, ano yung feeling sa loob, ano yung masarap bang i-drive, maganda bang yung handling, etc. Kung ano po yung pwede ko i-share sa inyo. Pakinggan po ninyo ito. Ngayon, kung kayo naman po ay matagal na nagdadrive, tapos na drive na po ninyo yung dalawang yon, wag na po kayong manood dito kasi hindi to para sa inyo tong episode na to, kasi ginawa ko ito para dun sa mga first time na makakapag-drive nung dalawang yon, o kaya alin man sa dalawa, tapos pinag-iisipan kung bibili ba talaga sila noon. Okay? Sige, ganito po yon. Umpisahan po natin dun sa Mitsubishi Mirage G4. Yung nga po yung ginamit ko sa driving school, yung sa driver at ako. Ngayon, ang sa totoo lang, sa karanasan ko sa pagdadrive no ng 12 oras sa kabuuan, masarap pong i-drive ang Mitsubishi Mirage G4. Maganda po yung handling, maganda po yung control sa yung traction ba na tawag doon, magandang kumbaga yung feeling mo sa loob, safe na safe ka. In short, yung kabuang driving experience, base po sa akin bilang bagong driver, maganda po talaga. Ang isa lang pong downside na natuklasan ko, na inamin din naman ng driving instructor nung tinuturuan niya po akong mag-parking, nung minamaniobra ko na po yung manibela. Siyempre, dahil baguhan ka pa lang nagmamaniobra ng kotse, natuklasan ko na inamin nga nung driving instructor na yun daw, Mitsubishi Mirage G4 ay may isang issue na hanggang ngayon hindi pa nasosolve, which is yung pong kanyang manibela. Pagka pinipihit mo, yan, kagaya itong ginagawa ko sa manibela ko, ay pinipihit mong ganyan, hindi siya kagaya ng ibang manibela, kagaya itong manibela ko. Pag nagmamaniobra ka sa short distances, yung mga tigkakapraso lang naman, kasi ipapark mo alam niyo ang problema sa ang sakit ng Mirage G4, Mitsubishi Mirage G4 ay tumitigas po yung kanyang manibela.
tama po mga kamimatics, tumitigas. Panong tigas? Di ba ano siya, electric power steering. So ibig sabihin malambot. Malambot po siyang yung steering wheel ng Mitsubishi Mirage G4. Ang problema lang, pagka minamaniobra mo sa ganun kabagal na nagpa-park ka, pagka medyo ilang minuto na lumilipas, patigas ng patigas yung manibela hanggang sa sobrang tigas na para kang nagmamaniobra ng paano ba? Yung mga sinaunang manibela na hindi power steering kundi pawis steering, talagang ganun, no? Pailalim na ako, ginaganon ko na, hinahata ko na yung manibela, yung buong katawan ko, pinipilit ko. Sabi, ano sir, kaya mo pa ba? Sabi ko, sir, kaya ko to. Kasi sabi ko, sir, pinasok ko to, pakangatawan ako to, talagang inaano ko, yung pinipilit ko, sobrang tigas. So ang solusyon doon, ang turo niya sa akin, sir, i-drive mo muna. Drive muna tayo ng ilang kilometro, tapos balik tayo dito sa gasoline station. Ganun nga ginawa ko. Yun, nung di-drive na, ang solusyon naman doon, i-drive mo lang sa sa highway o kaya sa barangay road, lalambot na ulit. Yun naman ang maganda ron. Kaya lang, pagka magpa-parking ka at hindi mo makuha kagad yung pagpa-parkingan mo, yun po ang mangyayari sa inyo. Titigas ng gusto yung manibela ng Mirage G4. So, yun po yung issue na natuklasan ko doon sa loob ng 12 oras na pagdadrive. So, kayo, kung nagbabala kayong bumili ng Mirage G4, maganda naman po talaga yung Mirage G4. Yung nagawa ng Mitsubishi. Ang ganda-ganda po talagang gamitin. Hindi naman kayo magsisisi, maliban na lang dun sa bagay na yon. Ngayon, kung kayo ay baguhan na driver, medyo challenging yun para sa inyo. Pero sa totoo lang, maliban dun naman sa pagtigas ng manibela ng Mitsubishi Mirage G4, hindi ko naman nakikita malaking problema yon. Madali na pong i-solve yon. Sa tagal ng panahon na ikaw ay nagdadrive, masosolve mo naman yon. Yun po, yan. Wala, yun lang po ang pintas ko doon, yun lang naman. Maliban doon, okay na okay ang Mitsubishi Mirage G4. Highly recommended po na kotse yun. Automatic din nga pala po yun, nakalimutan kong banggitin. Automatic, ito actually automatic lang naman yung ikikwento ko sa inyo. Yan, baka kasi nagtatanong iba, ano ba yun, manual, automatic. Siguro may manual version yun, siguro lang hindi tayo magaling. Pero tingin ko yung ginamit ko naman automatic lang naman ang training ko. Pangalawa, ito yung Mitsubishi Mirage hatchback, yung maliit na version, mas maikli. Kaya nga hatchback maikli, di ba? Okay. Ito naman, wala pang 30 minutes kung ginamit, siguro yun mga mga 10 minutes lang o 15 minutes. Kasi yun po yung ginamit ko sa driving school, sa LTO Carmona, doon ako in-assess. Ngayon, medyo mabait po sa LTO Carmona. Ako lang po yung nag-drive sa loob. Okay. Kaya maganda doon, maganda mag-exam doon. So anyway, ang karanasan ko doon, pareho lang naman ng kung paano mo gamitin yung Mirage G4, Mitsubishi Mirage G4. Ang pinagkaiba lang, eto na. Pagpasok mo sa loob, sa Mitsubishi Mirage G4 kasi, ang pakiramdam mo talagang sakto lang. Hindi naman maliit yung kotse, hindi man malaki, parang sakto lang kasi sedan nga po yon. Kaya ako lang sinasabi sa inyo kasi eto na, pagpasok mo sa loob ng Mitsubishi Mirage hatchback, parang talagang ramdam mo yung pagiging maliit ng kotse mo, as in maliit. Opo mga kabimatics. Bakit ko sinasabi yon? Kasi when you compare the Suzuki Espresso na itong ginagamit ko, itong sarili kong kotse na AGS, tapos when you compare this to Mitsubishi Mirage hatchback, ang laki ng pinagkaiba pagdating sa pakiramdam sa loob. Kasi ito nga, mini SUV to, tapos pag pumasok ko sa loob ng Suzuki Espresso, ang pakiramdam mo, ang laki ng sasakyan. Yan, ganyan to, ang laki ng pakiramdam ko. Pero actually, ang liit lang ng kotse. Ngayon, yung Mitsubishi Mirage hatchback, pag pumasok sa loob, hindi naman sa masikip, kaya lang
syempre mababa yun kumpara dito, mga taas ang upuan nito, no? Tapos ang pakiramdam mo, yung paligid mo parang sobrang liit. Kung nakakakinis ko na maayos, kaya lang ang pakiramdam mo sa loob, ang liit mo. Ang liit ng sasakyan talaga. Tapos ito pa, nung pina-under ko na, di syempre urong ako, sabi ko, ang unang-una ko naramdaman ay yung manibela. Alam niyo mga kamimatics, kung ano pakiramdam ko sa manibela, parang laruan. Mga kamimatics, sa totoo lang, sobrang, ewan ko, dahil siguro luma na yung Mitsubishi Mirage hatchback na nagamit ko, pero hindi siguro lahat ganun eh. I think ganito yun. Yung ginagamit ka, di pagpihit kong ganyan, ay naasahan ko, kagaya nito sa Suzuki Espresso, okay, kahit man lang doon sa Mitsubishi Mirage G4, kung kumbaga parang sakto lang yung yung pakiramdam mo sa manibela, pagpihit mong ganyan, pagpihit mo, kumbaga sakto lang, hindi makunat, hindi naman sobrang lambot. Aba, mga kamimatics, yung Mitsubishi Mirage hatchback, para kang gumagamit nung, alam mo yon, yung laruan sa yung toy car. Para toy car yung yung steering wheel. Pag ganyan ko, pag upo ko pala, sabi ko parang laruan yata tong sasakyan na to. Di nung pinihit ko na, obra ko na urong, pag urong wala niya, sabi ko, bakit ganito to? Ang lambot. Tapos pinipihit ko, wow, parang laruan. Salita ko ng salita sa loob. Para ako baliw, salita ko ng salita. Wow, ang sarap i-drive, parang laruan. Parang feeling ko, parang electric car siguro, ganun yung feeling. At saka yung e-bike, yung parang ganun, yung may steering wheel ng e-bike, yung ganun kagaan. Ayun. Mga kamimatics, eto na. No, sabi ko, hindi, baka naman sa dito lang to. Nung inilabas ko na, ay Diyos ko, nung umikot na ako sa sa yung driving area ng LTO Carmona, mas lalo ko naramdaman yung sobrang lambot ng manibela. Sabi ko, wow, habang dinadali ko na, wow, para ako nagdadali na laruan. Guys, sa totoo lang, nanggigigil na ako patakboyin na mabilis. Sa totoo lang, kaya lang, dahil ako nag-e-examine sa driving, abay talagang pigil na sarili ko. Please, butik talaga, gusto ko apakan na mabilis yung gas, yung lakas, I mean, gusto kong pabilisin, gusto kong lakasan yung apak sa gas para lang ma-enjoy ko yung yung ride. So ang ginawa ko, sa halip na 2 ikot lang, gaya ng sinabi ng examiner, ginawa ko 3. Aapatin ko pa kaya yata So madali sabi, nag-enjoy ako sa paggamit ng Mirage hatchback. Eto lang guys, this is just my opinion hindi ko alam sa mga gumagamit ng Mirage hatchback dyan kung iba pa yung actual na karanasan ninyo. Pero ito, mula sa point of view ng isang baguhang driver na wala pa talagang sobrang lawak na karanasan sa iba't ibang mga kotse, pero ito ay take ko lang dun sa kung paano ko siya na-experience yung Mitsubishi Mirage hatchback. Okay gamitin yon pag baguhang driver ka, pero hindi naman sa parang namimili tayo ng ng gender, no? Kung babae man o lalaki. Wala naman ako ibig sabihin doon. Siguro naging tradition na lang, bagay na bagay sa babae yun. Hindi kung regardless kung anong ka, kung babae ka o lalaki ka. Kung ikaw ay medyo nanenervyos sa driving, eto this is just my opinion hindi ko isasuggest sa'yo na gumamit ka ng ng bumili ka o mag-own ka ng Mitsubishi Mirage hatchback. Bakit? Kasi eto, pag baguhan kang driver, may mga tendencies ka na, although tendency rin naman na matagal nang nagdadrive, depende kasi sa attitude no? Kaya lang syempre tayong mga baguhang driver, lalong-lalo na kung medyo kabado ka, no? Medyo hindi ka pa, medyo nawawala ka pa sa sarili, nalilito ka pa pagdating sa driving, delikado yung Mitsubishi Mirage hatchback. Paano ko nasabing delikado? Kasi nga ang lambot ng steering wheel. Baka ikaw bilang baguhang driver, dahil sobrang lambot,
ano mo yun yung advantage ng sakto lang yung ano yung steering wheel eh, kagaya ng ito kung sa Suzuki Espresso at saka ng iba pang mga car brands, no, o kaya ano ba tawag, car brands, hindi car brands eh, yung bang iba't ibang klaseng kotse, kapag ang steering wheel mo sobrang lambot, ang tingin ko lang okay, bilang baguhang driver, mas malaki ang chance kasi na magkamali ka kasi nga bago ka, no? Yung sobrang bago mo na talagang hindi mo pa minsan nalilito ka pa mga sa pag-apak sa brake at saka sa gas, tapos sa pagpihit sa tansyahan. Kasi guys, pag sobrang lambot ang manibela mo, maganda yon at hindi ka mangangawit masyado. Kaya lang ang problema doon, pag hindi mo na control ng maayos yung manibela mo, malamang either mabunggo ka, o ikaw yung makabunggo o ikaw yung mabunggo, 'di ba? Kasi sobrang lambot. Sa sobrang lambot niya, baka malibang yung kamay mo. 'Di ba? Hindi mo siya pwedeng yung kumbaga kailangan talaga naman pag nagdadrive ka dahan-dahan ka, pero para sa akin this is just my opinion, mas maganda yung medyo sakto lang yung lambot ng ng manibela. Kahit anong klaseng sasakyan, maganda yung ang manibela mo sakto lang ang lambot. Yung kasi sa Mirage medyo kinakabahan ako doon. Ngayon ako naman dahil mas may presence of mind ako sa pagdadrive, hindi ako madadali doon sa Mirage hatchback na yon. Actually pabor sa akin yun, kaya lang yun ang hindi ko gusto, no? Yung manibela again, yung kagaya ng issue sa Mirage G4 manibela, kaya lang yung sa hatchback sobrang lambot, no? Yun ang hindi ko masyadong gusto doon. Pangalawa, para akong hihigupin ng malaking truck pagka doon ako nakasakay. I don't know, hindi ko naman siya nailabas ng ng highway, hindi naman. Kaya lang sabi ko, parang ang pakiramdam mo sobrang liit. Sobrang liit. Para sa akin kasi, hindi masyadong okay yung ganun, no? And even yung opinion ng aking driving instructor, hindi daw siya komportableng mag-drive ng ng mga maliliit na kotse kagaya ng Hyundai Ion, Kia Picanto, kagaya niyan, kahit Wigo daw, tsaka yung Mirage hatchback. Kasi daw para daw hihigupin daw talaga ng ng truck. although hindi lang naman yun, feeling mo lang naman yun kasi hindi ka naman talaga ganun as inihigupin. Kaya lang kasi naman yun more than 400cc naman yun, kagaya to 998cc to, diba? Itong engine ito, hindi naman to gano'n na parang hihigupin. Kaya lang mo yung feeling mo na parang sobra mo kasi liit, tapos gano'n dala-dala mo, sasabay ka sa highway, tapos baka kasabay mo yung malalaking sasakyan, medyo mabubuli ka, liit mo Tapos meron pang isa pang downside noon, pagka ikaw medyo agresibong driver, dahil ang liit-liit mo, feeling mo kaya mo lusutan lahat ng bagay, diba? Lulusutan mo dahil liit mo Marami na ako nakitang ganyan. Kumot maliit yung dinadrive nila, binabanata nila ng paandar ng sobrang bilis. Akala nila yung K-car, no, K-car na matawag yan. Hindi naman talaga exactly K-car, kundi yung napakaliit lang ng sasakyan mo, tapos hindi naman ganun kabilisan. Feeling nila dahil maliit sila, kaya na lumusot. Tapos akala nila komot kotse, mabilis lahat ng kotse. Totoo yun, kahit nga Suzuki Espresso mabilis to. Pero ang problema dyan guys, hindi mo alam na hindi naman yung design para sa karerahan yung kotse mo, no? Lalo na yung gano'n, kagaya to, kahit mabilis ng takbo nito, hindi mo pwedeng unahan yung hirap ako unahan yung high ace. Hindi ko maunahan, mabilis sa akin. Naku, sa totoo lang, ang dami mga mabibilis sa sasakyan, huwag ka makikipagkarera kasi yung highway hindi naman meant yun para gamitin sa circuit, no? Pangalawa, itong kotse mo hindi siya design para magamit mo sa pabilisan talaga sa laban sa kapwa kotse, no? Yun lang yung feeling ko dun sa Mitsubishi Mirage hatchback, ay hindi ako masyadong confident, no? Kasi parang sobrang liit. Maganda yon sa lang, sa mga
pwede pa rin naman sa highway, okay naman siya, even sa expressway. Kaya lang sa expressway hindi ko yata kaya i-drive yun, tatakot ako. O ngayon, sa mga kamimatic, sa mga out there na nagbabalak bumili ng G4, Mitsubishi Mirage G4 at saka Mitsubishi Mirage hatchback, yun ang i-consider ninyo, yung mga bagay na kinuwento ko. Kasi baka kayo mabigla, yung pala yung issue doon, yung pala yung magiging feeling mo, magsisi ka pagka ganun ang problema. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, alin sa dalawa yung pwedeng bilhin, no? Para sa akin, ito lang para sa akin, ang bibiling ko doon sa dalawa, kung malaki-laki naman ang garahe ninyo, mag Mirage G4 na kayo. Yes, kasi ang Mirage G4 napakasarap dalhin, even sa expressway sarap niyang dalhin. Hindi yung parang feeling mo liliparin ka ng hangin. Yan. Tsaka syempre yung pakiramdam mo sa loob, maganda yung kotse mo, yung kumbaga ang lawak, tapos ang laki, mo yan, maganda siya sa long drive, no? Yun ang mga magaganda doon. Kaya kasi guys, ganito yan, strictly speaking, base sa nabasa ko, I may be wrong, no? Yung kasing mga kagaya ng even this Suzuki Espresso, designed to as a city car. So pag sinabi mong city car, yan, gaya ng Mirage hatchback, Picanto, yung mga maliliit na kotse na yan, actually dinesign niya para lang sa city car traveling. Yung paggamit mo, yung doon ka lang mag-iikot sa city, okay yun. Pero hindi siya design para sa talagang lagpas sa city. Kaya lang, although syempre technically pwede naman siya sa expressway. Kaya lang syempre i-consider mo yung kaligtasan mo. Tsaka kung baguhan kang driver, medyo talagang ang ingat mo 10 times. Kasi nga syempre alam niyo yun, kasi kagaya ko, nag-drive ako sa expressway, wala akong kasama, ako lang mag-isa, no? Takot ko nga una kong driving sa expressway. Talagang pag mahina-hina ka loob mo, ma-aksidente ka talaga kasi ang liit ng kotse ko diba? Tapos sobrang bilis ng takbo doon, tapos konting pihit lang, gagalaw na kakayo sa sasakyan mo kasi mabilisan ng takbo So inaalala ko lang mga kamimatis, kapag ikaw baguhan na driver, doon ka na sa mas magandang sasakyan, mag G4 ka na sa pagitan ng dalawa. Para sa akin pero kung gusto mong parang ang style mo parang gusto mo cute yung sasakyan mo, tapos gusto mo maikli lang, ayan, city driving ka lang naman, mag ka na, mag Mitsubishi Mirage hatchback. Yun lang guys baka sabihin nyo kung ano pinagsasabihin nyo, hindi naman totoo yun. Yun lang naman mga kamimatics, base sa karanasan ko yun Siyempre kung opinion ko lang pati yun, ngayon kung hindi kayo naniniwala doon, hindi ko kayo pinipilit. So anyway mga kamimatics, hanggang dito na lamang ang aking honest review base sa pagkakagamit ko ng dalawang kotse with the same brand pero magkaiba ng variant. Variant nga ba tawag doon? Kung ano man yan. Magkaiba siguro ng form. Okay. Tsaka syempre yung engine niya, palagay ko magkaiba rin. Anyway, hindi tayo magaling sa mga ganyan, sa specs na ganyan. I may be wrong. Pero yun ay base sa actual na paggamit ko ng dalawang kotse na yan, at na-enjoy ka naman pareho. So yun na lang mga kamimatics, hanggang dito na lamang ang aking video, at abangan po ninyo ang susunod kong vlog episode, okay, tungkol din sa kotse. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Rod, para sa Kuya Rod Memo Talks. Paalam sa inyong lahat.